Hindi na magiging super typhoon pero dapat pa rin daw paghandaan ang posibleng paglakas ng bagyong Dodong. Mula sa tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City, may ulat on the spot. Si Victoria Tulad. Victoria. Chino, alas 4 ng madaling araw pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dodong. Ayon nga sa Pag-asa, hindi na ito inaasahan na magiging super typhoon pero malakas na uri pa rin daw ito ng bagyo kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kanilang abiso. Base sa 11 a.m. weather bulletin ng Pag-asa, nasa 925 kilometers east-northeast ng Surigao City ang sentro ng bagyong Dodong. May lakas ito ng hangin na 140 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na aabot sa 170 kilometers per hour. Gumagalaw ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 17 kilometers per hour at may lawak o diameter na 300 kilometers. Ayon sa forecast track, bukas ng umaga ay nasa 575 kilometers east ng Borongan, Eastern Samar ang bagyo. Inaasahang magla-landfall ito sa Isabela, Aurora, Cagayan Province sa linggo. Bagaman hindi ito magiging super typhoon, malakas pa rin daw ang bagyong Dodong at posibleng umabot hanggang signal number 3 ang storm warning signal sa Northern Luzon. Sa loob ng 24 oras ay asahan na raw ang light to moderate na ulan sa eastern section ng Luzon. Asahan din daw ang pag-uulan sa eastern Visayas. Dito sa Metro Manila, magiging maganda pa ang lagay ng panahon ngayon at bukas ng umaga. Maaring makaranas na ng pag-ulan bukas ng gabi na siyang lalakas sa weekend. Pero ang pinakamataas na storm warning signal na maaari raw itaas sa Metro Manila sa weekend ay signal number 1 lamang. Nasa outer ridge kasi ito ng bagyo. Ibig sabihin, hindi kasama sa lugar na masasakop ng bagyo. Gayunman, pinag-iingat pa rin ang lahat. Habang nasa dagat ay posible pang lumakas ang bagyo, pero kapag naglandfall na ito, hihina raw ang bagyong Dodong bago kumilos papunta sa Japan. Ang classification natin ng super typhoon, more than 220 kilometers per hour, yung maximum wind. This one, we're not expecting it to reach yung ganong intensity. But definitely, malakas po ito dahil typhoon category po ito. Kapag mga ganon, possible na itong maka-cause ng moderate to heavy damage, lalong-lalo na po doon sa mga structures na mahina ang suporta. Chino, payo pa ng Pag-asa, lalo na sa mga may lakad ngayong weekend, lagi pong i-monitor ang kanilang website para sa mga update. Inaasahan na lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Dodong sa Lunes. Yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Balik sa iyo, Chino. Victoria, yung parating na bagyo at meron pang isang sinasabing namumuong sama naman ng panahon kasunod nito ay ano ba sinasabi ng Pag-asa? Paparating na ba ang rainy season? Sa ngayon, Chino, nasa summer months pa rin tayo. Pero ang sinasabi nga ng Pag-asa ay normal naman itong pagpasok ng mga bagyo kahit nga buwan ng Abril o ng Mayo. Karaniwan, inaabot daw ng 1-2 bagyo ang pumapasok kapag summer months. Kaya wala naman daw dapat ipag-alala. At ito nga isa pang sama ng panahon ay patuloy pa rin minomonitor ng Pag-asa. Chino? Maraming salamat, Victoria Tulad.